Magandang araw. Halina, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang partisipasyon ng mga revolusyonaryong kababaihan bilang kasapi ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Mula sa panahon ng barangay, ang mga Pilipino ay mahalaga na. Marami silang mahahalagang papel na ginampanan bilang mandirigma, babaylan, at higit sa lahat, bilang ilaw ng tahanan. Ang pagdating ng mga mananakop na Espanyol ang nagdala ng pagbabago sa mga kababaihan. Tanging ang mga kalalakihan na lamang ang nakapag-aral noon. Kapuna-punari na higit na mas marami ang mga lalaking nababanggit sa kasaysayan ng bansa, na kalimitan pa ay pawang mga general ng revolusyon mula sa Maynila. Napapanahon na upang mabigyan natin ng pagpapahalaga ang mga revolusyonaryo mula sa iba't ibang rehiyon, lalawigan at sektor, kabilang na ang mga kababaihan na mga tumulong at nakidagma para sa bayan. Ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Gregoria de Jesus. Isinilang si Gregoria de Jesus sa Caloocan. Panganay siya sa magkakapatid at masasabing naging maayos naman ang kanilang buhay. Katatatag lamang ng katipunan nang makilala niya si Andres Bonifacio. 18 taong gulang lamang siya samantalang 30 taong gulang naman si Bonifacio na isang balo. Bagaman tutol ang ama, napapayag niya itong makasal siya sa Supremo ng Katipunan. Bago may kasal ang dalawa, sumapi na sa Katipunan si Gregoria. Sa isang pagpupulong ng mga katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at siya ang inihalal na pangalawang pangulo. Mahirap ang naging kalagayan ni Oryang, ang kanyang palayaw, lalo na nang matuklasan ang katipunan. Bilang lakambini ng katipunan at asawa ng Supremo, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Tuwing matutunugan niya ang pagdating ng mga Espanyol sa kanilang tahanan, sumasakay siya sa isang kertera at nililibot ang tondo. Madalas na inaabot siya ng gutom at hating gabi na kung umuwi. Pinakamasakit na siguro sa tulad ni Oryang ang mawalan ng asawa at hindi makita ang bangkay nito. Noong 10 ng Mayo taong 1897, dinala at binaril sa bundok hulog sa Maragondon, Cavite si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang kanilang mga labi. Glyceria Marela de Villavicencio. Bagaman marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mayayamang angkan ang matapat na sumuporta sa layunin ng revolusyon. Isa sa kanila si Glyceria Marela de Villavicencio na tubong Taal, Batangas. Maaga siyang nagpakasal kay Eulalio Villavicencio sa gulang na 19. Dahil sa parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay sa pagnenegosyo, mas napalago nila ang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring Gomburza, nagsimula si Glyceria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 piso. Nang bumalik, may dala na itong mga kopya ng Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo ni Rizal. Ang mga ito ay kanilang ipinamigay. Sinuportahan din ng mag-asawa ang revolusyon ng 1896. Ipinagamit nila ang kanilang mga kamalig para sa pagpulong at pagpaplano ng mga katipunero. Ito ang naging dahilan ng pag-aresto at pagkakakulong ng kanyang asawa. Bagaman pinakawalan ito, iyon ang simula ng paghina niya at naging bunga ng kanyang kamatayan. Ipinagpatuloy ni Glyceria ang pakikipaglaban.
Nang gamitin ng mga Espanyol ang kanilang tahanan, sinikap niyang maging mabuting espiya. Noong 1898, ipinahiram niya ang kanyang barko kay Aguinaldo. Hindi siya tumigil sa mga revolusyonaryo kahit sa panahon ng Amerikano. Inokupahan ng mga Amerikano ang Batangas. Nahuli siya ng mga ito nang makuha ng kalaban ang liham na ipinadala niya sa isang general ng Puwersang Rebolusyon, si General Mariano Trias. Siya ay inilagay sa house arrest at nakalaya lamang noong 1900 nang ganap ng makontrol ng mga Amerikano ang revolusyon. Patrocinio Gamboa. Tubong Iloilo si Patrocinio Gamboa. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at Lopez Haina. Bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga nagre-revolusyon sa kanilang lalawigan. Hindi siya kaagad pinagdudahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Ang pinakatatanging bahagi ng kanyang pagiging kasapi ng puwersang revolusyon ay nang matagumpay niyang malampasan ang bantay ng kalaban sa Santa Barbara sa Iloilo. Bahagi na ng pagdiriwang ng anibersaryo ng mga revolusyonaryo ang paglaladlad ng watawat. May watawat na nakahanda na para sa mga taga-Haro Iloilo, ngunit ang problema nila ay kung paano ito madadala sa kampo ni General Delgado ng Santa Barbara. Dadaanan nila ang mga bantay na kawal ng mga Espanyol na mahigpit na naghahalugog ng mga gamit ng mga nagdaraan. Pinapatay nila kaagad ang sino mang kanilang mapaghinalaan. Mahusay na nakaisip ng paraan si Patrocinio. Itinago niya ang regalo na espada ni Aguinaldo kay General Delgado sa ilalim ng mga pinag-iikan ng palay, samantalang ang bandila naman ay kanyang itinali sa kanyang baywang at sa kanya isinuot ang kanyang damit. Kasama niya ang isang katipunero na siya namang nagpanggap na kanyang asawa. Nang dumaraan sila sa tapat ng mga bantay ay umarte ang dalawa na nag-aaway. Natatawang pinalampas sila ng mga bantay. Ang bandila ay nakarating sa oras ng programa. Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino bilang ina ng katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing napapasabak sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot na magbigay ng palay o kalakal niya sa kanyang tindahan. Dito madalas niyang makausap si Andres Bonifacio. Siya ay hinuli at ikinulong dahil sa kanyang pagtulong sa mga katipunero. Siya ay ipinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niyang magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Nakabalik siya sa Pilipinas noong 1903, nang ang mga Amerikano ay nasa bansa na. Namatay siya sa piling ng kanyang mga anak sa edad na 107. Teresa Magbanua. Nagmula sa mayamang angkan si Teresa. Tubong Pototan Iloilo siya at pinag-aral sa mahusay na paaralan. Nagtapos siya ng pagkaguro at sandaling nakapagturo. Nang siya ay mag-asawa, ginugon niya ang panahon sa pag-aasikaso sa kanilang asyenda. Nahasa pa niya ang kanyang galing sa pangangabayo. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa katipunan ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Nay Isa. Maraming labanan ang kanilang naipanalo.
Sa kabila ng gutom at kakulangan sa armas, unti-unting naaga nila ang mga bayan ng Panay hanggang masakop nila ang buong isla. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang kapatid na si General Pascual ay isa rin sa nagtanggol sa Haro. Aktibo sa pakikipaglaban ang kanyang kapatid na si Elias. Nang bumagsak ang Santa Barbara sa kamay ng mga Amerikano, naging gerilya siya. Napatay ang kanyang kapatid na si Elias sa isang labanan, samantalang patraidor namang pinaslang si Pascual. Nagluksa siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Nang magsimulang magsisuko ang mga general, nailansag niya ang kanyang pangkat sa halip na sumuko. Lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Itinigil niya ang pakikipaglaban nang makita niyang walang mangyayari sa pagtutol nila sa pananakop ng mga Amerikano. Nagbalik siya sa kanyang asawa nang sumiklab ang digmaan. Ipinagbili niya ang kanilang mga ari-arian sapagkat patay na ang kanyang asawa, at wala naman silang naging anak. Nakitira na lamang siya sa kanyang kapatid sa Mindanao. Namatay siya noong 1947. Maraming dahilan na nagbunsod ng revolusyon sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol. Dahil sa pagmamalabis na naranasan ng mga katutubo sa kamay ng mga dayuhan, maraming Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanilang mga ipinaglalaban para sa kasarinlan ng bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.